Mananagang aswang. Magandang araw po, Ate Lyra. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Merly. Parte po ng Gitnang Luzon ang aming lugar. Dito po sa aming lugar, may kumakalat dati na balitang kinatakutan ng lahat. Ito po yung naging usap-usapan na may kumakatok daw sa pinto ng bahay kapag 10 oras na ng gabi. Kapag daw pinagbuksan nito'y bigla na lang mananaga. Nagsimula pong kumalat ang kwentong ito dito sa amin dahil may taga-Ibayo ang naging biktima nito. Ang kwento, bigla na lang daw may kumakatok sa bahay nila. Maghahating gabi na raw po noon. Nang pagbuksan nila ng pinto ay isang nilalang na balot ng damit ang katawan at naka-jacket pa na may hood. Hindi raw nila malaman kung tao ba ito o hindi. Dahil nakayuko raw ito na parang ayaw ipakita ang kanyang mukha. Pagkabukas daw po nila ng pinto, ay bigla na lang itong naglabas ng itak. At nang aambaan na raw sila, ay maswerteng naisara nila ang pinto. Pinagtataga raw po ang pinto nila. Dahil tabla lamang ang kanilang pinto, kaya tumagos pa raw ang itak sa loob ng bahay. Dahil sa malakas na puwersa ng nilalang na yon. Ipinagtataka raw nila, hindi raw nagtahulan ang mga aso, samantalang napakarami raw aso sa lugar nila na nagkalat tuwing gabi. Nagpasalin-salin ang kwentong yon dito sa amin, Ate Lyra. At lahat ay natakot matapos marinig ang mga kwentong yon. Kaya kapag sumapit na ang gabi, nagsasara na lang ang lahat ng pinto. Wala ring naglalakad sa kalsada. Wala nang lumalabas ng bahay kahit bibili lang sa tindahan. Dahil natatakot ang lahat na biglang masalubong nila ang nilalang na mananaga. Nung una, inisip ko po na baka gawa-gawa lang ang kwentong yon ng mga lasing. Pero isang gabi po, naranasan ito ng pinsan ng aking asawa. Malayo po sila sa amin pero iisang barangay lamang po kami. Nang pumunta po sa amin ang pinsan ng asawa ko para mangutang ng pera, naikwento niya ang nakakatakot nilang karanasan. Akala raw nila ay kwento lang ang kumakalat na pananakot sa lugar namin. Hindi rin nila yon pinaniwalaan pero sila mismo ay nakaranas noon. Sabi niya, kumatok sa pinto ng bahay nila ang inaakala nilang kamag-anak. Sabi niya, may kumatok daw sa pinto ng bahay nila. Inakala nilang kamag-anak ang kumatok dahil may kamag-anak daw po silang nangangatok talaga kapag gabi, lalo na kapag lasing kasi nanghihingi ng kape. Pero pagbukas daw po nila ng pinto, laking gulat niya nang makita ang isang nilalang na hindi naman nila kilala. Balot na balot daw ng damit ang katawan nito. Naka-jacket daw po ito ng may hood. Kaya naisip nila na baka iyon na ang nilalang na napapabalita. Nakayuko pa raw ang nilalang na yon nang pagbuksan niya ng pinto. Nang tanungin daw po niya kung ano ang kailangan nito, bigla na lang daw po itong naglabas ng itak. Sa takot ng pinsan ng asawa ko, bigla daw po niyang isinarado ang pinto
at inilak pa dahil inisip niyang baka itulak ito at sapilitang pumasok. Narinig pa raw niyang parang galit na galit yung nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Pinagtatataga na raw nito ang pinto. Gusto raw nitong sirain dahil nagpupumilit daw pumasok. Doon na raw sila nagsigawan dahil nagising na rin ng kanyang asawa pati ang mga bata dahil sa kalabog ng pinto. Sigaw raw ng sigaw ang pinsan ng asawa ko dahil sa takot. Nag-iiyakan na rin daw ang mga anak nila. Dahil magkakalapit lang ang bahay nilang magkakamag-anak, isinisigaw niya raw na huwag lalabas ng bahay dahil nasa labas daw ang mananaga. Pero narinig daw niya na sumisigaw sa labas ang kanyang tiyuhin. Nagkaroon daw siya ng tapang na labasin ang mananaga dahil inisip niyang baka masaktan nito ang tiyuhin niya. Nagdala daw siya ng itak. Pagkalabas daw niya, ay sinabi ng kanyang tiyuhin na tumakbo raw ng palayo ang nilalang na yon. Itinuro pa raw ng tiyuhin niya kung saan ito tumakbo. Naglabasan na rin ang mga kapitbahay nilang lalaki at may mga dala na itong itak. Sinundan daw nila ang nilalang na gumambala sa kanila nung gabing yon, Ate Lyra. Pero hindi nila naabutan ang nilalang dahil mabilis daw pong tumakbo. Ate Lyra, mas nagulat pa raw sila nang makitang parang nahubaran yun. At saka nila nalaman na lalaki pala ang mananaga dahil sa hubog ng katawan nito. Pero kitang-kita raw nila na bigla na lang itong naging isang aso na may mahabang leeg at humaba na rin daw ang mga paa nito. Napakabilis daw nitong magtalon-talon at tumakbo. Kaya hindi na nila ito nasundan. Kaya po lalong kumalat ang balita dito sa amin tungkol sa mananaga. Binalot kami ng takot dahil sa kwentong yon ng pinsan ng aking asawa. Mas lalo kaming natakot dahil sa patotoo nga nito na mayroong ganong uri ng nilalang na hindi namin alam kung ano ba ang gusto nitong mangyari. Naging usap-usapan na rin sa amin na baka ito'y isang aswang. Medyo napanatag naman kami dahil tuwing gabi ay may nagroronda ng mga tanod dito sa lugar namin. Naging tahimik ang barangay namin dahil bukod sa hindi na naglalabas ang mga tao tuwing gabi, hindi na rin bumabalik ang nilalang na yon sa aming lugar. Akala namin ay hindi na yon muling magpapakita pa pero isang beses po, ibinalita naman sa amin ng kakilala naming maniningil ng utang na mayroon daw pong nabiktima yung mananaga sa kabilang barangay. Ito po kasing maniningil ng utang dito sa amin ay nag-iikot sa lugar kaya mas nakakasagap siya ng mga bagong tsismis. Kwento po niya, nagkwento raw sa kanya yung isa niyang siningil na may kumatok din sa kanila. Gabing-gabi na raw po yun nang mangyari ang pangangatok. Dahil wala pa ang asawa nito, inakala daw niya na ang kumakatok ay ang asawa niya. Kaya pinagbuksan daw po niya ng pinto. Laking gulat daw po ng tatay niya na bigla na lang nanaga ang nilalang na balot ng damit ang buong katawan. Hindi raw nila nakita ang mukha dahil bukod sa may hood ang jacket nito, ay nakasuot pa raw ng bonnet. Mabuti na lang daw, nakaiwas agad ang tatay niya kaya tumama ang itak sa pinto. Tumakbo raw po agad ang nilalang na yon dahil sa galit at gulat ng tatay niya.
Hinabol daw po ito ng tatay niya habang sumisigaw ng tulong sa mga kapitbahay. Hinabol na rin daw po ng mga kalalakhihan sa kanilang lugar, nagising pa nung mga oras na yon ang nilalang na mananaga. Pero hindi raw po naabutan dahil napakabilis nitong tumakbo. Nung umaga na, nakita pa raw po nila sa maputik na daan ang bakas ng paa ng nilalang na yon. Parang bakas daw po ng paa ng aso, pero malaki. Kumalat po ang kwentong ito sa aming bayan, Ate Lyra, kaya lahat ay natakot na talagang lumabas tuwing gabi. Hindi po masabi kung anong nilalang ito at kung bakit bigla na lang nananaga. Nang dumami na po ang tao sa bayan namin, hindi na po ulit naranasan ang ganoong pangyayari. Wala na po kaming nabalitaan na mga nabiktima pa. Marahil ay hindi makapambiktima ang nilalang na yon dahil palagi nang may nagro-rondang tanod tuwing gabi. Kaya bumalik na uli ang dating sigla tuwing gabi dito sa amin. At nabaon na sa limot ang mga nangyari. Paminsan-minsang napag-uusapan ng kwentong ito kapag may nakakaalala na lamang. Minsan po talaga, Ate Lyra, hindi masama ang maniwala sa tsismis, lalo na kung para naman sa kaligtasan ng sarili at ng mga mahal mo sa buhay. Ang kwento naman po talaga ay kumakalat dahil sa mga pasalin-salin na usapan ng mga tao. Piliin lang natin kung aling kwento ang mapapakinabangan natin, kasi alam naman natin na may mga kwentong makakasira lang ng buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Ate Lyra. Maraming salamat po sa pagbabasa.